Ang batang ito mula 4 na taon ay hindi na tinanggal ang salamin sa mata. Kahit natutulog o nanunood ng pelikula ay palagi pa rin suot. Tinukso siya ng kuya na parang bulag, na hindi niya maiba ang palanggana at mangkok. Ngunit sa totoo lang hindi naman siya bulag. At ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa, ay para ingatan ng mga mata para sa isang malaking bagay. Noong araw na iyon nag-eroplano silang magkapatid pa uwi. Ang kapatid na babae ay gustong buksan ang bintana, ngunit agad siyang pinigilan ng kuya. Napansin ng flight attendant ang iniisip ng bata. Dinala niya ang bata sa harap ng cockpit. Nang mabuksan ang pinto, ang tanawin ay agad nakabighani sa kanya. Tinanong siya ng kapitan kung gusto niyang magmaneho ng eroplano. Masigla siyang tumango, pinahawak siya ng kapitan sa kontrol. Kasama ring tumulong ang co-pilot. Habang dahan-dahan lumiliko ang eroplano. Sobrang saya ng bata, sa sandaling iyon akala niya siya mismo ang lumilipad. At mula sa sandaling iyon, isang binhi ng pangarap ang tumubo sa kanyang puso. Mula noon, nagsimula siyang higpitan ang sarili. Para protektahan ang mata, palagi siyang nagsuot ng salamin sa araw-araw. Para malampasan ang takot sa taas. Tumalon siya mula sa 20 metrong taas. Kahit mga laruan niya noong bata, hindi na mga cute na manika. Parang lahat ng bagay, ay patungo sa tamang direksyon. Habang dahan-dahan siyang lumalaki, tumarami rin ang mga tumututol. Dahil nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Ito ay India. Sa India ang mga babae ay ikinakasal sa edad 15. At ang tungkulin nila ay suportahan ng asawa at palakihin ang anak. Kaunti lang ang nakakaabot sa kolehiyo, lalo na ang maging piloto. Kahit ang kuya at ina niya ay iniisip, na dapat niyang bitawan ng pangarap, at maghanap na lang ng mayamang mapapangasawa. Ngunit kahit dumarami ang tumututol, hindi pa rin siya sumuko, dahil mayroon siyang ama na palaging sumusuporta. Sa tulong ng mga salita ng ama, nagpunta ang babae upang mag-enroll sa flight academy. Ngunit sinabihan siyang kailangan ng minimum na edukasyon ay ika-12. Samantalang siya ay hanggang ika-9 lang. 3 taon matapos makuha ang bagong marka bumalik siya. Sabi ng punong guro patuloy na nagbabago ang panahon. Ngayon kailangan ay nakatapos ng kolehiyo. Wala nang ibang paraan, kaya kailangan niyang tapusin ang kolehiyo. Ngunit pagkakuha niya ng diploma, may panibagong problema. 1 milyon ang bayad sa pag-aaral bilang piloto. Saan makakahanap ng ganoong pera? Magnanakaw ba o ibebenta ang bahay? Sinamantala ng ina ang pagkakataon para pag-alitan silang mag-ama. Unti-unting nawala ang pag-asa sa mga mata ng babae. Kahit ang ama ay hindi alam ang gagawin. Ngunit palaging may daan. Isang balita ang nakatawag pansin ng ama. Nagbukas ang Indian Air Force ng unang batch ng babaeng piloto. Kahit iba ang larangan ng pagpapalipad, pareho pa rin na makakapagpalipad ng eroplano. Ngumiti ang mag-ama. Kinabukasan ng maaga, agad siyang nagpatala. Ang unang pagsusulit ay pisikal. Sumunod ay pagsusulat at paniniwala. Matapos ang masusing pagpili, mahusay ang naging resulta ng babae. Ngunit nang dumating sa pagsusuri ng pag-iisip, napatigil ang lahat ng naroon. Tumalon. Hindi. Masyadong mataas. Hindi ako makalundag. Sabi ko tumalon ka. Sa wakas, naging kakaiba siya sa lahat ng aplikante. Masaya niyang tinawagan ng ama para ibalita. Ngunit sa oras ding iyon, isang masamang balita ang lumabas sa opisina. Sinabi ng instruktor, napakaganda ng lahat ng resulta mo. Ngunit sa kasamaang palad, mayroon kang isang pansamantala at isang permanenteng kakulangan. Ang pansamantala ay ang timbang mo. At ang permanente ay kulang ka ng 1 sentimetro sa taas. Ang timbang ay maaaring bawasan. Ngunit paano mapupunan ng 1 sentimetro? Palungkot siyang umuwi. Sinabi ng ama, maaaring gamitin ang paraan ng pagbawas ng timbang ni Reika. Kung magpapatuloy ka ng 1 linggo, tiyak na bababa ang timbang. Iniisip niya, ang pagbabawas ng timbang ay walang problema. Ngunit paano naman ang taas? Pinayuhan siya ng ama, gawin natin ang lahat ng makakaya at ipagkatiwala ang natitira sa langit. Kaya mula sa madaling araw kinabukasan, nagsimula siyang mag-ehersisyo, tumatakbo sa kalsada, umaakyat ng hagdan, tumatawid sa tulay, nauuna ang anak sa pagtakbo, at nakasunod ang ama, kung nauuhaw 1 baso ng katas ng gulay, kung nagugutom kaunti lang mula sa ref ang kinakain, mabilis na naabot niya ang tamang timbang. Natutuwa ang instruktor nang makita, ngunit ang natitirang kakulangan ay ang taas. Sabi ng babae, 1 sentimetro lang naman ang kulang. Ngumiti ng bahagya ang instruktor. Dinala siya sa flight simulator. At sinabi, ang disenyo namin ay mahigpit na ayon sa sukat. Kung kulang ng 1 sentimetro, kapag nagpalipad ka ng eroplano, posibleng hindi maabot ang pedal. At magdulot ng aksidente. Nang makita ang sunod-sunod niyang pagsubok, naging seryoso bigla ang mukha ng instruktor. At muling sinukat ang kanyang taas. Nang lumabas ang anak na malungkot, agad siyang nilapitan ng ama upang aliwin. Ginawa na natin ang lahat. Biglang lumabas ang instruktor mula sa likuran.
Kulang nga ang taas ni Gunjan. Pero humaba ng 1.5 cm ang kanyang braso at binti. Ginoong Koronel, kung itinadhana siyang magpalipad, anong dahilan natin para tumanggi? Kaya, binabati kita, napili ang anak mong babae. Salamat. At ganoon nga, sa wakas nakapasok si Gunjan. Naging unang babaeng piloto ng Indian Air Force. Sumakay siya ng helikopter at tumingin sa langit. Eksaktong tulad ng kanyang pinangarap. Walang nakaisip na magtatagumpay siya. Maging ang mga tutol noon ay pumalit ng palakpak. Ngunit ang mga hamon na haharapin niya ay saka palang magsisimula. Kinagabihan, lumapit ang kuya hawak ang litrato. Tinanong kung ilang tao ang nasa graduation photo. Nag-isip si Gunjan at sinagot na 11. Agad siyang kinontra ng kuya. 10 lalaking piloto at 1 babae. Pakiramdam ni Gunjan ay owa ang kuya niya. Hindi ba dapat pantay ang babae at lalaki sa hukbo? Walang pagkakaiba sa kasarian. Ngunit malupit ang realidad. Sa loob ng maraming taon walang babaeng piloto rito. Walang itinayong palikuran para sa babae. Lalong wala ring sariling silid-bihisan para sa babae. Kahit sa ensayo ng paglipad, walang gustong sumakay sa parehong eroplano kasama siya. Paging sa schedule unti-unting nawala ang pangalan niya. Parang iniisip ng lahat, napabigat lang siya sa grupo. Dumating ang katapusan ng buwan at oras ng anunsyo ng resulta. Lahat ng lalaking piloto ay may daan-daang oras ng paglipad. Tanging si Gunjan lamang, may 11 oras lang. Hindi natuwa ang instruktor, ngunit bawal magdahilan sa hukbo. Kaya, pinapapunta niya si Gunjan sa plaza matapos ang 10 minuto. Nagpasya siyang bigyan siya ng leksyon. Sabay silang nagpalipad ng eroplano sa kalangitan. Biglang pinatay ng instruktor ang makina. At inutusan siyang magsagawa ng emergency landing. Nais niyang lumapag sa direksyong alas 12. Ngunit iniutos ng instruktor na lumapag sa direksyong alas 8 sa likod. Sumilip siya, at nakita ang napakaliit na isla. Isagawa, matapos matanggap ang utos, agad niyang ibinaba ang altitude. Nagsimulang umalag ng malakas ang eroplano. Mabilis ding gumalaw ang RPM meter. Muli niyang itinaas ang altitude. At saka muling ibinaba ng matapang. Sa wakas ligtas na nakalapag ang eroplano. Ang kanyang mahusay na pagganap, agad nakakuha ng papuri mula sa instruktor. Mula noon, palagi siyang sinasama ng instruktor sa mga misyon. At ang kanyang kasanayan ay patuloy na umaangat. Sa katapusan ng buwan umangat na sa ranggo ang oras ng paglipad ng babae. Ayon sa alituntunin ng paaralan, kailangan niyang umakyat sa entablado bilang huwarang estudyante at magbahagi ng karanasan. Ngunit hindi pa siya nakakapagsalita ng marami nang siya ay pinutol ng nakakataas. At ipinalit ang pangalawang ranggo para magsalita. Nais niyang lumaban, ngunit ipinag-utos ng nakakataas na makipagbuno siya ng pulso sa pangalawa. At wala siyang kalaban-laban. Nahiya siya sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon muling nabasag ang kanyang kumpiyansa. At unti-unting naramdaman kung gaano kahirap makipagsabayan sa mga lalaki. Kinagabihan humingi siya ng mahabang bakasyon. Bitbit ang kanyang gamit umuwi siya. Nang makita ang ama, hindi nagsalita ang ama. Bagkus niyakap siya ng mahigpit. Sinabi niyang nais niyang magbitiw. At ikinagulat niyang pumayag ang ama. Nabanggit niyang nais na rin niyang magpakasal. At pumayag din ang ama. Higit pa roon, tinuruan pa siya ng ama kung paano magluto sa kusina. Dahil iyon daw ang buhay may asawa. Hindi niya maintindihan, bakit pati ba ang kanyang ama ay sumuko na rin. Ngunit sinabi ng ama ang totoo. Sa India, kapag pinili ng babae ang sumunod lang, habang buhay siyang nakayuko, hindi solusyon ang ikulong ang sarili, kundi ang humanap ng paraan upang basagin ang kulungan at lumipad palayo. Pagkaraan nakatanggap siya ng utos mula sa nakakataas. May paparating na labanan. Bilang pinakamahusay na piloto ng unit, kailangan niyang bumalik sa digmaan dala ang tungkulin. Ngunit ayon sa kasunduang pangseguridad, iniwan lang niya ang mga salitang, "Hindi ko bibigwin ang aking ama," at agad siyang umalis. Sa digmaan bilang bahagi ng rescue unit, siya at ang nakakataas ay parehong nagpalipad ng helikopter patungo sa digmaan. Ngunit sa kasamaang palad, tinamaan ng bala ng kaaway ang helikopter ng nakakataas. Nais ng babae na bumaba para magligtas. Ngunit sinabi ng command center na napakadelikado. At inutusan siyang agad na umurong. Maging ang kuya niya ay nagsabi, "Hindi mo kaya yan." Muling bumalik sa isip niya ang lahat ng pangungutya noon. Napaulit-ulit niyang naririnig. Ngunit ngayon nagpasya siyang hindi na aatras. Pinatakbo niya ang helikopter papunta sa labanan. Pagkatapos iniikot ang katawan ng eroplano. At nagsimula ang kasama niyang sumagupa ng putok. Nang umatras ang kaaway, inilapag niya ang helikopter sa tabi ng bumagsak na eroplano. At sa kabila ng putukan, matagumpay niyang nailigtas ang sugatang nakakataas. Akala niya ligtas na sila. Ngunit nakatarget na ng missile ng kaaway ang kanyang helikopter. At nakatutok na ito sa kanya.
Makalipas ang kalahating oras na walang komunikasyon sa base, matagumpay niyang naibalik ang lahat sa lupa. Sa higaan ang nakakataas, muling nakipagbuno ng Paulson sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito siya ang nanalo, at malinaw na nakuha na niya ang pagkilala. Bilang unang babaeng piloto ng India, hindi na siya hinamak ng mga kasamahan, at hindi na rin bata sa paningin ng mga magulang, kundi naging huwaran ng lahat ng kababaihan sa India. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood.